empleyado mula sa Balingong, Bulacan na nagrereklamo ay hindi daw sapat ang sinasabi nila. Sino po? Good morning po, ma'am. Sino po gusto mong unang magsalita? Ako po, Sir Edmond. Ano po pangalan mo, ma'am? My name is Chanel. Ano po yung reklamo? Ang reklamo ko po is hindi at wala sa minulog na kasawa nila dahil maraming message ko na kinakailangan ko ng pera. Dahil sa dili at pero minimum wage, nagkapatang-patang na rin na nila ng pera. May grabe ang ganitong kumpanya. Ano po bang pagawaan ko ng company? Factory po siya ng public, sir. At ano po trabaho niyo dito, Ma'am Chanel? Sa machine operation po, ma'am. Okay, maraming salamat, ma'am. Ikaw po, ma'am, ano po pangalan nila? Ano po si Marky? Ang reklamo mo rin po katulad din po yung kay Chanel, yung mga kasama ko. Pero gusto ko rin po i-reklamo yung hindi ko kayo magbibigay ng mandatory benefits po sa akin. Grabe mo kung mabigat-bigat na problema ko. Partner, tama ba? Tama ka dyan, partner. At maraming kakaharapin na kaso ang factory na to kapag napatunayan ng mga paratang sa kanila. Ma'am Maripit, may gusto po ba kayo sabihin, ma'am? Sana po ay may bigay na po yung pangkulang sa akin po namin dahil hindi naman po ganun kalaki na po yung kinikita din po namin. Saka sana rin po may bigay na po yung mga mandatory benefits dahil nilalaan din po namin yung para sa kanila. Okay, maraming salamat, Ma'am Chanel. Makakaasik po kayo na kasama niyo ang Bantay Pilipinas at papanagutin po natin ang factory. Anong liquid ang gamit mo? Pero pag matindi yung sebo, todo yung pagkuskus. Lalong pinagalingan, Joy. Experiment tayo. Ihalo. Purong patak. Versus brand mo. I-shake mo lang ng ganito for 1 to 2 minutes. Ready? Shake the dance! Wow! Grabe tanggal ang sebo sa Joy! Purong patak! Isang katuta! Isang katuta! Babalik ang Bantay Pilipinas. Ngayon naman po ay bigyan natin ang dalawang empleyado na gustong ireklamo ang nasabing factory. Sino po ang gusto unang magsalita? Ako po. Ako naman po si Axel Santos. Ganon din po kay Chanel at Maripit yung reklamo ko. Pero gusto ko lang din po idagdag yung reklamo pa po ng isang employee. Hindi na po kasi siya nakasama ngayon. And reklamo po niya is na-accidente po kasi siya sa ginagamit po niya na machine sa factory at hanggang ngayon daw po wala pa din daw po siya natatanggap na financial support. Paano ang aksidente po ba nangyari? Halos maputo na rin po kasi yung daliri niya sa kamay na nag-malfunction po yung machine na ginagamit niya. Kailan po nangyari ang aksidente? Halos mag-iisang buwan na rin po at hanggang ngayon po hindi pa rin po siya nakakapasok ngayon. Tapos ayun nga po, ipinakuta lang po nila yung pinambayad sa ospital. Kasi po hindi po siya masikaso kagad doon sa public hospital. Kaya po, napilitan po sila na ilipat siya sa private hospital. Ganito na lang, ma'am. Bigyan mo sa amin yung contact and details para matutukan namin. Ang mga Kabantay Pilipinas sa mga ganitong aksidente, makabang gamutan at ako pa niya kanilang pinapasukan ay may pananagutan sa kanilang halian. Maraming salamat, Ma'am Axel, sa malasakit upang tulungan na nabanggit niyo po ang employee. Kayo naman po kung ano pong pangalan nila. Ako po si Rose Iglesias. Ma'am Rose, ano po ang name natin? Already ako naman po ay hindi po nila pagbibigay ng mga documents ko po. Nag-resign po kasi ako sa kanila at hanggang ngayon hindi po nila nag-release yung mga requirements ko po kahit na nagbigay na po ako ng copy sa kanila nung nag-apply ako. So, ibig sabihin hindi ka nakasalukuyang empleyado, ma'am? Hindi na po sir, bukod nga po sa napakababa ng pasahod, wala pa po mga benepisyo. Okay, huwag po kayo mag-alala at mababawi natin yung mga dokumento na ito. Matagal na nga po akong walang trabaho sir at pabalik-balik ako sa opisina nila. Ngunit hanggang ngayon po, hindi po nila nag-release yung mga documents ko na kailangan. Sige po, ma'am. Huwag po kayo mag-alala, mababawi po natin lahat. Samantala naman po, sinusubukan po namin tawagan ng kumpanyang nasabi, ngunit wala po sumasagot sa tawag namin. Start the day, let's have some fun. And always busy till the day is done. Pero check na check pa rin kasi my hair is so bango, morning, hapon, and gabi. Check! Oh my, oh my, oh my. Smell check pa lang bango'y okay na. Check! Oh my, oh my, oh my. Kilig ang feeling at pansin din nila. Check sa pamalit, check ang hair ko. Babalik ang Bantay Pilipinas. Ngayong araw po, kasama po natin si Atty. Diaz San Pedro ang hingi ng konsultasyon ang mga empleyado natin
Okay, good morning, Attorney Gian San Pedro. Meron po tayo ditong reklamo mula sa employee ng isang fabric factory sa Baliwag, Bulacan. Attorney Gian San Pedro, ang reklamo po ng ating mga empleyado ay ang hindi pagpapasahod ng tama, walang pagbibigay ng benepisyo, at hindi pagsagot sa pananagutan ng aksidenteng empleyado. Ganun na rin po sa hindi pag-release ng dokumentaryo. Yes, Ma'am Syra. Itong mga reklamo po natin na ating mga kababayan ay pumapasok sa employee exploitation and fair treatment. Malinaw na itong factory na ito ay nagkaroon ng violation sa labor law, such as unfair wages, inadequate working conditions, dahil nga sa aksidente nangyari sa isa sa kanilang katrabaho. And syempre, yung lack of opportunities for professional growth na ginawa nila dahil sa pag-hold ng documents, requirements naman ng dati nilang employee. Ito, Ma'am Syra, ay masasabing unethical among employers and employees relation. Very frequent ang ganitong reklamo at pangyayari sa mga manggagawa na kababayan natin. Kung mapapatunayan ng reklamong ito, ano ang maaaring kaharapin ng factory? Ang ganitong reklamo, Sir Edmond, kung mapapatunayan ay maaaring humantong sa multang hindi bababa sa 500,000 piso at posible pang pagkakulong, bukod pa sa kaukulang kailangan nilang bayaran na danos perwisyo sa mga empleyado nilang nagrereklamo laban sa kanila. Okay, ma'am, maraming salamat sa inilaan yung oras. Maraming salamat din, Ma'am Syra and Sir Edmond. Okay, thank you po. Welcome po, happy birthday. Happy birthday, ma'am. Maraming salamat po sa 4 na empleyado na nagtiwala sa ating Bantay Pilipinas. Makakaasa po kayo na tutugunan namin ang mga reklamo niyo. Mga kababayan, ang ganito po pangyayari ay hindi makataong gawain. Sa mga mayayaman nating negosyante ay huwag po sana nating abusuhin ang mga empleyado sa pagkakakalang hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ang reklamo pong ito ay iaakit natin sa Department of Labor upang mapanigurado na mapapanagot ang may mga kasalanan. Ngunit samantala po, patuloy pa rin po namin hinihingan ng panig ang nasabing factory, ngunit wala pa rin pong response. Yun, nakatapos tayo ng panibagong issue ngayon, partner. Oo, partner, grabe nga yung issue natin ngayon kasi sadyang karamihan talaga sa mga empleyado ngayon ganun yung mga reklamo. Walang benefits, no? Oo, yung sa benefits kasi sobrang halaga niyan sa bawat empleyado dahil dyan sila din kukuha ng kanilang mga pangangailangan. Lalo na yung PhilHealth. Yung PhilHealth kasi ayun yung nakakatulong sa kanila para mabawasan yung mga bayarin nila sa hospital, doon na-charge yung mga pangangailangan nila. Kaya sobrang importante niyan. Tulad na lang sa mga SS, pag-ibig, kapag nangailangan sila ng pera, pwede silang may makuha. Ayan, anytime. Kaya kailangan talaga sa bawat kumpanya may benefits na binibigay. Ganun na rin sa pasahod, sana. Sana po sa mga empleyado, mga Ang mapapaya ko lang sa mga negosyante, huwag naman tayo masyado maging abusado sa mga empleyado natin. Dahil hindi natin alam yung kaya nilang gawin. Ayan, tulad na yun, nakarating sa amin, no? Patay kayo sa amin. Hey, patay Hey. talaga. Okay. Ganun, sana nga po yung mga sa mga may negosyo po dyan, sana po tama na pasahod, tamang benepisyo, tamang pagtrato ang kailangan ng ating mga empleyado para happy working tayo palagi. Kasi kung hindi kayo, hindi namin kayo tatantanan, kahit wala na si Mike and Rita. Ayun, dito na tayo. Okay. Muli ako po si Edmond Vitanda. At ako naman po si Siren Jinsensu. Nagbabantay Pilipinas.